Sa kagawaran ng pananaliksik at pagpapaunlad, nakatanggap si Kapitan Mayuri ng Squad 12 ng emergency report tungkol sa maraming hollow na unti-unting nauubos sa mundo ng mga tao. Kapag nagpatuloy ang ganitong pagpaslang, babagsak ang hangganan ng Living World at Soul Society sa loob lang ng ilang araw, at agad natukoy ni Mayuri na ang mga Quincy ang may gawa ng kaguluhan. Samantala sa bayan ng Karakura, ipinadala ang dalawang baguhang Soul Reaper na sina Yuki at Shino sa isang misyon upang patayin ang mga hollow, ngunit mas eksperto ang dalawa sa pagbabangayan. Sinabihan ni Shino si Yuki na magpakalalaki at magkaroon ng tiwala sa sarili, subalit paralisado ito sa takot dahil alam niyang sikat ang bayang ito sa malalakas na hollow at wala silang karanasan sa labanan. Mapalad na lamang sila dahil ang bayang ito ay protektado ng isang napakalakas na alternatibong Soul Reaper. Naghiwalay ang dalawa upang mas malawak ang maisuyod, at habang gustong maiwasan ni Yuki ang mga kalaban ay biglang may lumabas na dambuhalang hollow mula sa dilim para atakihin siya. Sa matinding takot, tumakbo siya ng napakabilis at tinawagan si Shino sa radyo ngunit walang sumasagot. Nang makabalik si Yuki sa pwesto ni Shino, lubos siyang nasindak nang makitang nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo ang kanyang partner dahil sa lakas ng hollow. Sinubukan niyang patatagin ang nanginginig na mga kamay upang lumaban, ngunit bago pa man niya mahugot ang kanyang sandata ay isang lihim na atake mula sa likod ang binitawan ng isa pang hollow na naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Habang unti-unting dumidilim ang paningin ni Yuki, biglang dumating ang grupo ni Ichigo sa tamang oras upang iligtas ang dalawang baguhan. Salamat sa pambihirang kapangyarihan sa pagpapagaling ni Orihime at sa mabilisang unang lunas, pansamantalang naging matatag ang kondisyon ng dalawa. Ngunit hindi pa natatapos ang panganib dahil isang dambuhalang grupo ng mga hollow ang biglang lumabas at pinapalibutan ang grupo, kaya naman napilitan si Orihime na ilabas ang kanyang makapangyarihang harang. Nanatiling matatag si Orihime habang itinutulak pabalik ang mga hollow gamit ang kanyang harang, habang si Sado na kilala rin bilang Yasutori ay nagpakawala ng isang sobrang lakas na suntok na nagpatalsik sa isang hollow ng daan-daang metro ang layo. Sa kaitaasan naman, buong tapang na lumilipad sa hangin si Ishida habang nagpaulan ng walang tigil ng mga palaso ng liwanag na nagbura sa napakaraming kaaway. Sa ilang madaling galaw lamang, halos naubos na ng tatlo ang malaking bahagi ng banta. Bagamat kahanga-hanga ang iba, ang hindi mapagkakailang pinakamalakas sa grupo ay ang alternatibong Soul Reaper na si Ichigo Kurosaki. Sa isang mapangwasak na hataw ng kanyang espada, agad niyang pinuksa ang buong natitirang hukbo ng mga hollow na papalapit sa kanila. Pagkatapos nito, binuhat ng grupo sina Yuki at Shino upang dalhin sa isang ligtas na lugar para sa kanilang tuluyang paggaling, kung saan mabilis na nabuo ang isang matatag na samahan at tiwala sa pagitan nila kahit ngayon lang sila nagkakilala. Labis ang tuwa ni Yuki at Shino nang makitang ligtas ang isa't isa, at ipinagdiwang nila ito kasama ang mga kaibigan ni Kurosaki. Ngunit habang gumagaan ang kapaligiran, biglang dumating ang isang misteryoso at mayabang na estranghero na naghahanap ng gulo. Ang mapanghimasok na ito na nagpapakilala sa pangalang Asgyaro Ibern ay gumawa ng isang magarbo at bastos na pagpasok, sabay hamon kay Kurosaki sa isang labanan. Hindi na nagsayang ng panahon sa pagsasalita si Kurosaki at agad na binigyan ng mabilis na sipa sa mukha si Ibern bago tinanggap ang hamon. Interesadong malaman ni Kurosaki kung sino ang lalaking ito at kung bakit naghahanap ng away, ngunit tumanggi si Ibern na sabihin ang kanyang mga dahilan bukod sa kanyang matinding galit sa mga Arrancar, hanggang sa labis na nagulat si Kurosaki nang isiniwalat ng kaaway na siya pala ay isang Quincy. Samantala, sa kailaliman ng Soul Society, isang pangkat ng mga Soul Reaper mula sa Squad 11 ang nag-iimbestiga sa nakakabahalang pagkawala ng buong populasyon ng mga nayon ng walang naiiwang bakas. Habang tumahimik ang mga nayon sa Rokongay, isang grupo ng mga mapanghimasok na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Luther Spriggan ang matagumpay na nakapasok sa punong himpilan ng unang squad upang bantaan mismo ang head captain na si Yamamoto. Upang patunayan na seryoso sila sa kanilang banta, walang awa nilang sinaksak at malubhang nasugatan si Lieutenant Chojiro Sasakibe sa mismong harapan ng kanilang pinuno. Habang duguan na nakahandusay sa sahig si Sasakibe, buong tapang na ipinahayag ni Luders na mayroon na lamang eksaktong 5 araw ang Soul Society bago ito tuluyang lipulin ng kanilang imperyo na ang Wandenreich. Sa matinding galit, naghanda si Yamamoto na pabagsakin sila, ngunit napakabilis ng mga salarin at agad silang naglahos sa mga usok gamit ang gate bago tumama ang kanyang pagsabog. Sa kanyang mga huling sandali, nagawa pang ihayag ni Sasakibe ang isang huling babala kay Yamamoto na ang kanilang tunay na kaaway ay may kakayahang nakawin ang kanilang bangkay, at ang mga Quincy ang nasa likod nito. Bumalik naman sa mundo ng mga tao,
Walang humpay ang pagpapakawala ni Ibern ng mga pagsabog ng enerhiya ng liwanag patungo kay Kurosaki, sabay bitaw ng mga insulto upang galitin ang alternatibong Soul Reaper. Gayunpaman, nanatiling mahinahon si Kurosaki, at piniling iwasan at pigilan na lamang ang mga atake, sa halip na sumabak sa malakihang labanan dahil misteryo pa ang pakay nito. Matapos ang maikling habulan, napagpasyahan ni Kurosaki na sapat na ang kanyang pag-iwas kaya huminto siya at naghandang harapin ng seryoso ang kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bankay. Ito na nga ang mismong hinihintay ni Ibern, kaya agad na inilabas ng Quincy ang isang espesyal na kagamitan upang nakawin ang bankay ni Kurosaki sa pamamagitan ng mga sinag ng liwanag na pumapalibot sa kanya. Subalit, sa hindi malamang dahilan, hindi gumana ang pagnanakaw ayon sa inaasahan, dahil winasak ni Kurosaki ang liwanag gamit ang kanyang purong lakas at gumanti ng isang napakalakas na Getsugatensho na nagpatilapon kay Ibern. Labis ang pagkabigla ni Ibern sa labis na kalituhan kung bakit hindi naglaho ang bankay ni Kurosaki. Itinutok ni Kurosaki ang kanyang espada sa leeg nito upang magsalita, ngunit isang misteryosong anino ang biglang bumalot kay Ibern at mabilis siyang tinangay palayo pabalik sa palasyo ng Wandenreich, ang kahariang pinamumunuan ng hari ng mga Quincy na si Yhwach. Sa sandali ring iyon, nagbalik na rin si Luders upang iulat ang kalagayan ng Soul Society, ngunit bago pa man makapagsalita ay malupit na binunot ni Yhwach ang kanyang braso bilang parusa sa pagiging maingay. Nagmakaawa si Luders para sa kanyang buhay at pilit na nagulat ng may angkop na paggalang, ngunit agad pa rin siyang pinatay ni Yhwach sa lugar na iyon dahil sa pagiging madaldal. Sumunod namang pinatay si Ibern ng walang awa dahil sa kabiguan niyang mapigilan ang kapangyarihan ni Kurosaki. Para kay Yhwach, ang buhay ng kanyang mga tauhan ay walang halaga at tulad lamang ng alikabok, at mayabang niyang ipinagmalaki na ang pagbuo ng bagong hukbo ng mga Arrancar ay napakabilis, dahil hawak na niya ang reyna ng Hyukomando na si Tyr Halibel na kasalukuyang nakakulong sa isang hawla. Matapos ang laban, bumalik si Kurosaki sa kanyang mga kaibigan kung saan biglang tumunog ang kagamitan sa komunikasyon ni Yuki para sa isang anunsyo mula sa Soul Society. Napakasama ng balita dahil pinatay ang tenyente ng unang squad at nakatakas ang mga Quincy, at mabilis na kumakalat ang kaguluhan sa buong Seritai, matapos pumatay ng 116 na sundalo sa loob lamang ng 182 segundo nang hindi nagpapatunog ng anumang alarma sa espiritual na harang. Naiwang nakatulala ang grupo ni Kurosaki dahil sa nakagigimbal na impormasyong ito, kaya nagpa siya si Kurosaki na pumunta muna sa bayan upang pawiin ang gulo sa kanyang isip. Habang lumilipad, laking gulat niya nang biglang makasalamuha si Nellyle Tuo Delshuang, ang kanyang lumang kasamahan mula sa Yukomundo, na umiiyak habang nagpapaliwanag na ang kanilang tahanan ay winasak ng mga Quincy. Maya-maya pa ay dumating si Pesh upang pakiusapan si Kurosaki na tulungan sila. Sa ibang dako naman, isang malungkot na libing ang idinaraos para kay Sasakibi kung saan nagtipon ang buong Goti upang ihatid ang kanilang huling paggalang. Nalaman din natin na buong tapang na lumaban si Halibel upang ipagtanggol ang Yukomundo, ngunit nailatag din siya ng puwersa ng mga Quincy, kung saan kabilang sina Nellyle at Pesh sa ilang mapapalad na nagawang makatakas. Dahil sa kanyang matinding pananagutan, pumayag si Ichigo na samahan ni Nellyle at Pesh pabalik sa Yukomundo upang iligtas ang kanilang mga kalahi. Subalit, pinili ni Ishida na magpaiwan dahil sa kanyang pinagmulan bilang isang Quincy kaya hindi siya maaaring lumahok sa labanang ito, at nauunawaan at iginagalang naman ni Kurosaki ang mahirap na sitwasyong kinakaharap ng kanyang kaibigan. Bigla namang sumulpot si Urahara at ibinalita na sasama siya sa grupo patungong Yukomundo, upang imbestigahan ang mga kakaibang anomalya na nangyayari doon. Pagkarating nila sa madilim na mundo ng disyerto, isang kakilakilabot na tanawin ang sumalubong sa grupo, dahil maraming Arrancar ang binihag bilang mga preso ng digmaan habang ang iba naman ay malupit na pinagpapatay. Agad na nagtago si Kurosaki at ang kanyang mga kasamahan upang hindi mapansin habang napagtanto kung gaano nakalubha ang sitwasyon dahil sa pinsalang idinudulot ng mga Quincy. Ipinaliwanag ni Pesh na ang mga Arrancar ay nasa estado ngayon ng lubos na kawalan ng pag-asa dahil sa lakas ng mga kaaway, at sa kasalukuyan ay wala silang pinuno o maayos na estratehiya upang makapagtatag ng depensa. Walang pakialam si Kurosaki sa mga lumang alitan mula sa mga nakaraang digmaan, dahil ang tanging focus niya ngayon ay ang iligtas ang mga taong nasa panganib. Sumunod sa kanya ang grupo habang papalapit sila sa malaking bilang ng mga binihag na Arrancar na binabantayan ng mahigpit. Ang pinuno ng pangkat ng Quincy doon ay si Quilch Opi, isang lalaking mayaman sa kayabangan at may kakaibang pagnanasa sa dugo. Hindi lamang niya pinapatay ang kanyang mga bihag, kundi naglalaro muna siya ng malulupit na psikolohikal na laro sa kanila habang nagre-recruit para sa hukbo ng Wandenreich.
Kabilang sa mga bihag sina Loli at Manali, na mga dating tagapaglingkod ni Aizen, na buong tapang na nagtangkang lumaban kay Quilge ngunit madali silang natalo. Kinukutya ni Quilge ang mga residente ng Yukumondo bilang mga mahihinang basura, ngunit sa halip na patayin sina Loli at Manali ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang dalawa kay Yhwach, dahil hiningi ng hari na ang sinumang bilanggong magpapakita ng tunay na katapangan ay dapat dalhin ng direkta sa kanya. Bigla namang tinamaan ng isang sorpresang pananambang ang pangkat ng mga Quincy. Nagmamadaling lumapit si Kurosaki at Nalil upang masaksihan ang kaguluhan habang ang mga sundalo ng Quincy ay pinagpapatay sa isang kurap lang ng mata. Nagpakita ng pambihirang talas ng pakiramdam si Quilge nang saluhin niya ang isang patalim na hinagis sa kanyang likuran ng napakabilis, bago malamig na nagtanong kung sino ang nangahas na umatake sa kanila. Tatlong babaeng Arrancar ang lumabas mula sa mga anino, sina Emilio Apache, Francesca Mila Rose, at Cyan Songsan. Sila ang mga tapat na tagapagtanggol ni Herebel na kilala sa tawag na Tres Bestias. Ang tatlong ito ay tanyag sa kanilang mababangis at hindi mahuhulaan na estilo sa pakikipaglaban. Lumaban na parang mga ligaw na hayop, walang pag-alinlangan nilang sinalanta ang hanay ng mga Quincy gamit ang kanilang matatalas na patalim kahit patuloy ang kanilang asaran sa isa't isa. Nagtangka si Songsan ng isang palihim na saksak kay Quilge ngunit madali itong naiwasan, habang ang dambuhalang hiwa ng espada ni Mila Rose ay nagdulot ng malaking pagsabog. Sa gulat ng lahat, mahinahon na naglakad si Quilge palabas ng usok na walang kahit anong galos sabay tukso sa Tres Bestias na lalo lamang nagpasingit sa galit ng tatlo. Samantala, sa War Room ng Soul Society, iniulat ni Kapitan Mayuri na hindi pa rin nila matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng base ng kaaway kaya hindi sila makapagsagawa ng paunang pag-atake. Inutusan ng punong kapitan na si Yamamoto ang lahat ng kapitan na maghanda para sa isang agarang digmaan, dahil hinala niya na maaari silang sumalakay ng mas maaga sa isang sorpresang pagsalakay. Nais niyang maging handa ang bawat dibisyon para sa pinakamalalang sitwasyon, at buong tapang na idineklara ni Yamamoto na hindi nila hahayaang magwala ang kaaway sa pagkakataong ito. Balik sa Yukumondo, nakarating na sina Kurosaki at Nalil sa larangan ng digmaan at nagulat nang makitang nag-iisa lang na tinalo ni Quilge ang lahat ng tatlong miyembro ng Tres Bestias. Agad na ibinaling ni Quilge ang kanyang pansin kay Kurosaki at isiniwalat na ang Wandenreich ay nakalikom na ng malawak na datos tungkol sa kanya, at si Kurosaki ay isa sa kanilang mga pinakamataas na prioridad na target. Pagkatapos nito, naglunsad si Quilge at ang kanyang mga sundalo ng isang sabay-sabay na pag-atake mula sa iba't ibang direksyon laban sa alternatibong Soul Reaper. Nasalo ni Kurosaki ang isang palaso sa ere at buong lakas na ibinalik ito kay Quilge, habang nagugulat na ang mga modernong Quincy na ito ay gumagamit na ng higit pa sa simpleng sandata at palaso. Iniabot niya si Nalil sa kanyang mga kaibigan upang panatilihin itong ligtas para lubos siyang makatutok sa laban, habang napapansin na ang lakas ni Quilge ay nasa ibang antas na, at ang kanyang mga palaso ay mas mabisa kaysa sa mga palaso ni Oryo. Ikinagalit naman ni Quilge ang paghahambing na ito at iginiit na ang espiritual na lakas ni Oryo ay nakakaawa kung ikukumpara sa kanyang sarili. Naguluhan si Kurosaki sa kaalamang ito, ngunit tumanggi si Quilge na magpaliwanag pa at sa halip ay nagpasya na tapusin ang laban mismo sa sandaling ito.